Mga kapatid, nandito na po ang ating unang bagyo ngayong buwan ng Agosto, ang Bagyong Luis. Ito po yung binabantayan nating low pressure area sa loob ng ating area of responsibility nitong mga nakaraang araw pa. At kagabi nga, tuluyan na po yung naging bagyo at itinaas ng pag-asa sa Tropical Depression category. Sa kasalukuyan, yan po ay bahagyang lumakas pa at may taglay na lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga bagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour. Sa ngayon, hindi natin ito inaasahang mag-landfall at yan po ay magre-recurve lamang patungo dito sa papalapit na mas malakas na bagyo, ang bagyong may international name na Dolphin. Pero bagamat hindi natin nakikita mag-landfall, ito po ay nagkakaroon na ng direktang epekto sa ating bansa. Nagdudulot po ng mga pag-ulan, particularly dito sa eastern section ng Luzon. Kasalukuyan na nga pong nakaka-apekto itong Bagyong Luis sa ating bansa, particularly dito sa Luzon, ang Visayas, Mindanao at Palawan. Mananatili pong mainit at malinsangan ng panahon sa tanghali, pero sa dakong hapon, posible po yung ating mga pulo-pulo o yung ating mga isolated na pagulan at thunderstorms. Pero po dito sa areas ng Mindoro, Romblon, Marinduque, ang Calabarzon, kasama po dyan ang Bicol region, mas maula po yung ating panahon at mataas yung ating tsansa ng pagulan. Lalong-lalo na dito sa areas po ng Quezon. Ganun din po ang panahon natin sa eastern section ng Central Luzon. Posible po yung ating mga pagulan dulot ng paglapit nitong Bagyong si Luis. Kasama na po dyan ang mga areas ng Rizal nga, Aurora, Isabela, maging dito sa eastern section ng Northern Luzon, ang areas po ng Cagayan, mga kabundukan dito sa Cordillera, kasama na po dyan itong area ng Quirino. Itong eastern section ng Cordillera, maulap din po ang panahon natin dyan at may kataasan ng tsansa ng pagulan. Dito po sa natitirang bahagi ng Central Luzon, maging dito sa Metro Manila, maulap po ang panahon natin at posible rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. At mag-ingat po tayo dahil kapag meron tayong thunderstorms, yan po ay biglang buhos ng malakas na pagulan. Magpapatuloy po ang epekto ng Bagyong Luis dito sa Luzon hanggang bukas at sa darating na Tuesday. Bukas hanggang Tuesday, unti-unti na pong babalik ang epekto ng habagat o southwest monsoon na pinapalakas nitong Bagyong Luis at ng papalapit na bagyo dito sa labas ng ating area of responsibility, ang bagyong may international name na Dolphin. Kakapasok lamang po ng information domain niya ng Pag-asa, kaya may detalye na po tayo dyan. Yan po ay dating super typhoon, pero ayon sa Pag-asa, bumaba na po yan sa typhoon category. Pero malakas na bagyo pa rin po yan na may taglay na lakas na hangin na nasa 175 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 215 kilometers per hour. Ito po ay nasa higit 3,000 kilometro pa ang layo sa anumang bahagi ng ating bansa, pero ito po ay hindi natin inaasahang pumasok pa sa loob ng ating area of responsibility. Bagkus yan po ay kikilos ng napakalapit dito sa kanto ng ating area of responsibility. Pero magkakaroon po yan ng interaksyon dito sa Bagyong Luis. Ito pong Bagyong Luis ay kikilos ng mabagal dito po sa eastern section ng Luzon. Pero kapag lumapit na po itong bagyong may international name na Dolphin, hihilahin niya na ang Bagyong Luis papunta sa kanya, na kung saan ito po ay magiging parte na lamang ng sirkulasyon o yung hinihilang hangin nitong bagyong may international name na Dolphin. Yan po ay sa darating na Tuesday hanggang Wednesday. So posible na pong malusaw itong Bagyong Luis, pero mapapalitan naman po yan ng epekto ng habagat na magpapaulan dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At kasabay nga ng unti-unting paglapit nitong bagyong may international name na Dolphin dito po sa kanto ng ating area of responsibility, sa mga susunod na araw, mas lalakas pa ang epekto ng habagat na siya naman po magdudulot ng malawakang pagulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa na maaari pong magdulot ng malawakang pagbaha. Kaya paghandaan po natin yan, mga kapatid. Muli, ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran, lagi may panahon para sa iyo.